Okay, at heto po, matindi po at itong video na ating papanoorin ngayon, no? Wala nang paligoy-ligoy pa, ay atin pong panoorin itong explanation ni Senator Marcoleta kung gaano po kagarapal, gaano po kakapal ng mukha nitong ginawa nitong mga Bangag 11. Okay? In-explain niya kahit anong anggulo po, maling-mali po talaga at illegal po talaga ang ginawa ng mga Bangag 11. Okay? Yan ang papanoorin natin dito sa vlog na ito. Bago ang lahat muna, paki-like at paki-share para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Ito po, panoorin po natin itong explanation ni Senator Marcoleta. Wala nang paligoy-ligoy pa. Panoorin na natin kaagad. Ba't ba naman kasi 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen? Ano ha? At para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado? Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanting salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Oho. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oho. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na? Problemang malaki yan, Sen. Isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan. Hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes po diba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito, Jen, naulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, 2026. Naulit ng 2026. Mga ilang panahon yun? Mahigit na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. Wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron ako iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna eh. Ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949 may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari kasi mamaya sabihin natin yung namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara nung 1949. Okay? Kasi noon 10 din ang nag-walkout. Ganun po. 10 yun. 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago. Ang presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Medyo naulinigan kagad ni ng Senate President, Abilino. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gavel. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. In-adjourn kagad, Nag-walk. Pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out.
Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, no? O kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. O, ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang bilang. Sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Ngayon, balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, hindi namin alam. Hindi namin alam yan. Ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon Naisahan daw nila kayo doon Naisahan daw kami. Yun nakala nyo. Nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila, nag-boycott daw kami. Yun na nga, Diyan, hindi kami nag-boycott. Bakit wala kami? Bakit nga po? Wala, 3 araw po Ginamit lang namin ang nakasaad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Neither house, Either Senate or the House of Representatives. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa ang mag-adjourn ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senate. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi man nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Dumalo na doon sa kabila Doon sa 13 doon sa June 3 na dumating yun. Doon sa dati, naninimbang pa siya June 1, June 2. Pero, dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa man sa grupo ninyo. Si Senador Bongo, si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila, kahit 12 lang sila. Kasi at bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon, at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum Magkakaroon ng quorum. Tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang... At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yun. Ginaganyak si Senate President Alan na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session. Hindi pang 13 siya. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa Saligang Batas, nahulaan niya na noong June 3,
2026, maaari namin gamitin eh. Oo. Isipin mo yung saligang batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala natin. So ngayon siguro naintindihin mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, ako po yung nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon, Jen, eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna, Jen, para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. Oo, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige na po, sige Madali na po. namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature Jen. Isang Senado Isang kamara. at isang Kamara, ano kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Pero huwag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis yun, no? Yung of all members. Oo, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito respective kasi either House ka or Senate. So punta yes. natin ang Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Okay, mali po. Alam na alam yun, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Saligang batas. batas. Oho. Oh. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1, Jen. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a President, Opo. a President pro tempore, Okay. a Secretary, and a Sergeant at Arms. So yung apat na yung posisyon. Oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, po. apat, the Senate, the Senate President, pro tempore, Senate pro tempore, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Under the of all its members. So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yun? 24 ang ang senators. Oho. Sa makatwid, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun, oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-usapan. Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Nung June 3 ho yan. Naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Okay. Opo. Oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa.
So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko, Jen, 1-year-old ka pa lang noon. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako. Ginamit kasi doon, Jen, na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na yun, Magamat nung panahon yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po ng ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga twins, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga twin, tama lang dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Aha. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yon. Oho. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang session na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun, opo, oo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha. Sa mga okay. twin, Oh. 24 minus 4, Jen, Opo. ilan yon? 20. O ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. Eh may 12, di lalong maganda. Ano yung sobra? Opo. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Di ba? Tama naman yun dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador Oho. para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, yes, oho. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na Magkaroon talaga ng quorum. ayaw mo dumaloy, nandun ka naman. Oho. Pwede kang arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun Okay, oho. Ngayon, kung 4 yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. Oho. So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba nating ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Ayan. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next. Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo Oho. Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating Kasi doon nakalagay, editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na 4 talaga. Ang wala sa Pilipinas. Ang wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Makailan lang yun? Ilang araw lang po yun? Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po. Oho. Ilan ba kami na senador dyan? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago, ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13. Oo. Ang buong akala nila,
nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo, na umattend doon sa session. Opo. dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Aha. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo, bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen, eh. Mhm. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Aha. Okay. Nag-elect sila ng Senate Senate President. President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Aha. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Aha. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically, hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Aha. Una best talaga wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, incapacitated. O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Aha. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Aha. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Loren Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore Oho. dahil buhay pa naman siya eh. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, batay sa Constitution? Mali po yun eh. Aha. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yon, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 dyan, yung mga members ng Bendalo, Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato
o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin, si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oo. Ngayon, Oo. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight, sila naman makakagamit. No, kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun na nga. Yun nga sinabi ng isang senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Doon nga kami nagtalo, hindi dito kanya gusto siya komite. Sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito Soto, 12 kami. O, sabi niya... Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. Sabi niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala nga, dapat ang quorum kasi 13. Tandaan mo dyan, ha? Baka ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Sabi niya, do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum. 12 din yun. Pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Sa June 3. Halos isang linggo pa lang. Tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, kinwestiyon yung do we have a quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. Oo nga. Ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize. Kailangan maipaliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kami. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, may quorum. Palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun. Mali nga yun. Hindi ba? Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Tandaan po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yun. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin na ad hominem daw yun sa'yo. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pa stupid. Ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. Nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko alam gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simpleng-simple ka niya. O nga naman ano. Di ba? Ano na yon? 24 divided by 2 plus 1 equals 13. It's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang palutangin at palitawin yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President.
sa kanila, sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy sa meron lang tayong mahalaga paala. Kasi parang nagsama-sama sila na pangatwirana na tama daw yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session noong June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko rin tanong sa inyo. Di ba? Wala naman niya kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na? Yung majority of all its members nawawala na? Oho. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino nang mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 tama na yun. Kasi actually, mga pangkaraniwan sana, actually, nakalinya sana yung tanong ko sa inyo yan, pero at least nabanggit nyo na po.